Amen. Praise the Lord. God bless you, Blood Co-Preacher Bao Po Mansano. At tayo po muna magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Opo, dakilang mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubukla ng mga biyaya sa pangunang dalangin ng taong nilang isa namin minamahal ginagawa ng Pastor Evangelista William Meda and the Prophet of God. Minsan pa kami nagpupuri kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawan, pinagpalat tinangisan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwi na, O Diyos, hallelujah. So, bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba, imin ang kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamay kukulang, pagsalansan sa banal kalooban, patawar mo bawal sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng Espiritu wala wapala, at simple kapanaan na maintindihan na aming inibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming beloved webcast viewers. Ito aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance at downs and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. And all of this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamahal na Puso Kristo. Aunat ka sa lahat. Ako nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakilit, pagsamba sa ating pinakamamahal na Puso Kristo na pinagbubuklan na mapagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Meda, the end-time problem God. We love you so much, Pamala Pastor. And we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Pastor Lins Almeda. And greeting as well to all the beloved children who Almeda family. At sa lahat din po natin minamang iniibig ng mga kapatid, mga kapamanggawa, sa lahat po ng ating iniibig ng mga bisita dito ngayon, maging sa ating beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika. Beloved Ted, beloved Mr. Smith, sa mga anak, sa lahat din mga anak din po na beloved Paul, beloved Tini sa Amerika, sa lahat ating mga kapamanggawa, mga kapatiran, sa iba't ibang panig ng mundo nakaantabay sa ating pong banal na gawain. Amen, praise God. Magandang hapon po. Amen, praise God. Hallelujah. Mga iniibig, four days from today, the Philippines will be celebrating the Independence Day, mga iniibig ko. And Philippines and Israel have lots of similarities, such as the years of bondage, where the Philippines was colonized for almost 420 years. Israel was also 420 years in the hands of King Pharaoh of Egypt. As well as the weather, Philippines is a tropical country and Israel is a tropical country also. Philippines have 12 regions and Israel has 12 tribes, mga inibig ko. Kaya napakalaki ang pagkakasimilar, mga inibig ko, mga pagkakahawig, mga inibig ko, na kung saan ay ang bansang ito, mga inibig ko, ay naalipin ng napakahabang panahon. Ang tanong, mga inibig ko, totoo po bang nakalaya ang mga tao? Kaya kung ating munang babasa ating banal na kasulatan, ating mong basahin dito po from the Epistle of Paul to the Galatians, chapter 5, verse 13, kaya nilaman po. The book of Galatians, chapter 5, verse 13. For, brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. God bless you po. Dito po sa Galatia Kapitulo 13, at Kapitulo 5, versikulo 13. Sapagkat kayo mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang iyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay mga lingkuran kayo. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. So ating tinatalakay, mga inibig ko, yung tungkol sa liberty o kalayaan, mga inibig ko. And we are called liberty. Filipino was received liberty year 1946, mga inibig. Napalaya lamang ang tao sa kalayaan ng bansang umalipin sa atin. Ngunit, kailanman, may inibig ko, ang tao ay alipin pa rin ng kasalanan, may inibig ko. Subalit, dapat ang mga tao po ay makalaya sa pagkatanikala sa kasalanan, sa espiritual na kasalanan, may inibig ko,
na dito po ay kinakailangan na ang mga tao ay makakalagan, mga inibig ko, sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga ang kalayaan na kamtan mula sa dakilang Diyos, sabi ng Biblia, ay ating pong gamitin. Ibig sabihin, ating pong itong ipapahayag, ipapatutupo natin. Sapagkat nasabi dito sa banal na kasulatan, tayo tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lingkurang kayo. Kaya nga sa pamamagitan ng ating pagkapahayag ng dakilang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, na ang Diyos natin na sinasamba sa Espiritu katotohanan ay may kakayahan magpalaya sa lahat ng kasalanan kung ang tao lamang po ay maglilingkod at magbabalik loob, magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga napakinggan natin mga patutuo kanina, mga inibig ko, mga kapatiran natin, mga dating alipin sa kasalanan, sa paggawa ng mga bisyo, sa mga ugali, mga inibig ko, maging sa karamdaman, alipin ng karamdaman ng kahirapan, mga inibig ko, ay simula nang sila maglingkod at lumakad ang ayon sa kalooban ng Diyos at sinunod yung pangangaral ng propeta ng ating pinakamahal na Panginoon. Lahat tayo na nandito ngayon ay totoong pinalaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away. Behold, all things are become new. Lahat ng lumang bagay ay ito po'y nagsilipas na. Ngayon ay bago na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo totoong pinalaya ng ating dakilang Diyos na buhay. Maalala ko yung mga patutunan natin, mga kapatiran, yung mga kasama natin na dating mga humahayo, na mainit na humahayo, kasama natin na humahayo sa mga bilangguan. Mga dating mga buhay nila, mga dating hoodlums, mga inibig ko sa parte ng Mandaluyong, at talagang labas-masok sa mga bilangguan at isinusukan na ng kanilang barangay ng mga panahon na yan. Subalit na sila po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, isinagawa ng 7% ang banal na kalooban ng Diyos lumakad ayon sa katwiran ng Diyos, mga inibig ko. Ating mga kapatid na ito, mga inibig ko, ay talaga naman pong sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon sa Panginoon dalangin natin minamat ginagawa ng Pastor Evangelista Almeida, ay talagang totoong napalaya ng lubusan, mga inibig ko. At ang problema niya, siya ay maghahanap ng trabaho, kailangan niya ng NBI clearance. Yung kanyang kapitbahay, nagtatrabaho sa MBA pati, mga inibig ko. At alam ng nag-MBA na yun, siya ay labas-masok sa bilangguan, mga inibig ko. Kaya imposible na siya ay makakuha, mga inibig ko. Subalit, sa araw ng ating minamat ginagawa ng pastor, siya pinag-ayuno, mga inibig ko. Pagkatapos ay kumuha ng NBI clearance. So, sa madaling salita, mga inibig ko, ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos sa buhay. At nung kanya pong binigay na yung kanyang mga papeles, mga inibig ko, at siya nung nasa-releasing na, sabi niya, mahal na Panginoon, sa panundan ng mahal pastor, ibigay mo po yung totoong kalayaan sa akin na ako'y maging clear sa aking pong MBA na ito. Laking gulat niya, mga inibig ko. At maging kapitbahay niya, laking gulat din, sapagkat nakalagay doon, no record on file. Ibig sabihin, nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa kanilang barangay ay naging huwaran siya ngayon doon. Siya po ay naging isang tao na ng barangay chairman doon, mga inibig ko. Kaya itong mga nagdaan ng mga araw lang, mga inibig ko, ay may maraming mga huling mga kabataan. At sabi ng barangay chairman, sumama kayo dito kay Brother Ernesto Pidot. At tingnan nyo, siya dati kilala nyo. Anya siya ngayon, binagong lubos ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. So naging ilaw, mga inibig ko, kaya kailangan ipahayag natin yung kalayaan na ating nakamtan, na naranasan natin mismo, ito po'y ating ipapatutuo sa ating mga kapitbahay, mga kababayan natin, mga inibig ko, upang sila din po'y makalaya sa lahat ng kalikuan na ginagawa sa sanlibutan ito. Kaya sabi ng Biblia, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandoon ang kalayaan. Ano po sabi dito sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17? Kaya naman po. From the book of 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng ikalawang taga-Korinto, kapitulo 3, ang talata ay 17. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Amen. Purihin po ating pinakamamahal po ng God bless you, mga kapatid. So kaya napakalaga, mainibig ko, na ang Espiritu ng Diyos ay kinakailangan mapapasa atin.
Kaya sabi ng Biblia, may iniibig na dito po ay Biblia mismo nagsasabi, nasabi dito sa Romans chapter 8, verse 14 and 9, sabi po ito, for as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you, now if anyone have not the Spirit of Christ, he is none of his. So napakaliwanag, may inibig ko. Napakalaga pala ng may Espiritu ka ng Diyos. Sapagat pag meron ka Espiritu ng Diyos, sabi ng Biblia natin nabasa kanina, may kalayaan. Mapapalaya ka sa lahat ng bagay sa mundong ito, sa lahat ng mga kalikuan, may inibig ko. At ikaw ay maging tunay niyang anak pag meron kang Espiritu ng ating malaman. Hindi anak-anakan, may inibig. Nasabi pa ng banal na kasulatan, may inibig ko na pag tayo may Espiritu ng Diyos, ikaw ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung wala kang Espiritu ng Diyos, sigurado na ikaw hindi sa ating mahal na Panginoon, may inibig ko. Ang ginagawa mo ay hindi kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. At lagi mong alalahanin, mga inibig ko, na pag ikaw ay may Espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay. Nasabi pa dito sa Acts chapter 1, verse 8, mga inibig ko, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and shall be witness unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and out to the uttermost part of the earth. So napakalaga pala ng Espiritu ng Diyos, meron kang kapangyarihan. You can resist the power of Satan if you have the Spirit of our loving God, may inibig ko. Kaya yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, ito po'y natin laging iingatan, mainam, na ito may pumapasa atin hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Kaya maliwanag, mainibig ko, yun lamang may Espiritu ng Diyos, ang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ang Espiritu ng Diyos ay tumitira sa ating lahat, mainibig ko, ang Diyos italagay na sa atin, mainibig. Sapagkat kung ang Espiritu ng Diyos ay wala sa iyo, sa mga tao, mainibig ko, ano ang mangyayari pag wala kang Espiritu ng Diyos? Ano po sabi dito sa Galatians chapter 5, verses 19 up to 21? Ito po ang mangyayari pag wala kang Espiritu ng Diyos. The book of Galatians chapter 5, from verse 19 up to verse 21. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Galatia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. At hayag ang mga gawa na naman sa mga tuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahagi-bahagi ng hidwaang pananampalataya, mga kapanigilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito ay aking pinagpaunang ipalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gawang mga bagay na hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. So ang tanong natin kanina, kung ano mangyayari pag ang tayo walang Espiritu ng Diyos, sa ating mga napakinggan ng mga talata, mainibig ko, ito po ang mga gawa ng walang Espiritu ng ating dakilang Diyos na buhay. Yung pang mga nasa lamampa, yung pakikiapid, yung karumihan, yung kahalayan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagtataniman, pagtalo-talo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, hidwaan, pananampalataya, kapanagilian, paglalasing, kalayawan. Sabi ng Biblia, mainibig ko, na ito po ay hindi kailanman magsisipagmana ng buhay na walang hanggang. Kaya kung ang isa dyan sa mga nabasa natin ay meron ka pang ginagawa, kapatid, sana naman wala, mga inibig ko. Sapagkat kung meron pa tayong ginagawa kahit isa dyan,
Kung ikaw ay nagdidesire, you're aspiring to be in heaven anytime now, at meron ka pa tayong nagawang mga bagay na yan, hindi dito pinag-uusapan ang dekadang paglilingkod sa ating mga napanoon. Ang pinag-uusapan dito kung paano tayo tumatalima, sinasagawa natin yung banal na kalooban ng Diyos, kung paano natin sinusunod yung turot aral ng propeta ng Diyos. Yung mga Bible study natin, beloved Robert Pastor Lisa Almeida, mga inibig ko, beloved children, yan po'y ating gawin, mga inibig, upang tayo makakatiyak na makakaakyat tayo sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung isa dito sa ating mga nabasa, ay meron pa tayong ginagawa. Sorry to tell you, mga inibig ko, na hindi tayo makakaakyat sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon, sa kaharian ng Diablo si Satanas, ang punta ng mga taong gumagawa ng mga bagay na ito, mga inibig ko. Kaya nga, mga inibig ko, tayo pinakalaya na sa kasalanan at kinakailangan ipagtrabaho po natin ito, mga inibig ko. Serve the Lord with fear and trembling, mga inibig ko. Panghawakan natin yung ating kapananampalataya, yung ating makaligtasan. Ibig sabihin, ang kanilang kalayaan, mga inibig ko, yung mga tao ay kalayaan lamang na nakamtan ay yung kalayaan na nakamtan doon sa mga kamay ng mga dayuhan. Pero sa kamay ng kaaway ng Diyos, nakatanikala pa rin sila. Alipin pa rin sila ng kasalanan ng sanlibutan ito, mga inibig ko. Ngayon, ano ang ipinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang patuloy natin mapanghawakan yung kalayaan na ipinagkalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kung isipin natin dati, anong dati natin buhay, alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng makaramdaman, mga problema, kahirapan, subat sang araw na mapakinggan natin ang puring ebanghelyo ng kaligtasan na dinadala ng propeta ng Diyos. Lahat tayo ngayon sa kahabagan ng ating pinakamamahal, lahat tayo pinalaya ang lubos ng ating pinakamamahal panahon. Praise the Lord! Kaya ano pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin? Ano po sabi dito? Magkasunod na pong basahin. From the Epistle of Paul to the Galatians chapter 5 verse 1 and Colossians chapter 3 verse 5. Kanya lamang po. From the book of Galatians, chapter 5, verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ had made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. From the book of Colossians, chapter 3, verse 5. Mortify, therefore, your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, ang talata ay 1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Dito po sa Colosas Kapitulo 3:5. Dito ang sinasabi, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. So ito po ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos na buhay na dapat nating isagawa, mga inibig ko, lalo na sa ating mga inibig ng mga baguhan. Amen. Praise God. Na ito po ipanghawakan natin upang papanghawakan natin yung kalayaan na pinagkalob sa atin na ating dakilang sa buhay. Sa kasalanan ay pinalaya na po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang tao kasi tutong alipin ng kasalanan, mga inibig ko. Kaya sabi po ito, magsitibay po tayo at huwag nang makipamatok sa kasalanan. Be separate. Bagabaga, nandito pa po tayo sa mundong ito, makihiwalay tayo sa gawa ng mga sanlibutan. Alam na natin yung mga gawang sanlibutan, mga inibig ko. Hindi na natin, nabasa na rin natin kanina, mga inibig, himiwalay po tayo dyan. Huwag po tayo dyan. Kung alam natin na yung mga lugar na yun ay pupuntahan mo, magkakasala, umiwas ka na, mga inibig ko. Nasa iyo ang pag-iwas, huwag tayong padaya sa kaaway ng Diyos. Sapagkat sila'y pinatutuhan, sabi ng Biblia, Roma 2:3, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos na dapat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na may itayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya ang tao pag hindi nagpapasakop sa katwiran ng Diyos, manibig ko, ang nagagawa nila
ay yung mga layaw na mga pita ng laman. Subalit pag ikaw'y sumusunod lagi sa tulot araw ng propeta ng Diyos, may ibig ko, sigurado ka, may ibig. Anytime rapture will take place, any moment, makakatiyak tayo makakasama sa piling ng ating pinakamamahal na panahon. Nasabi pa ng Banal na Kasulatan, may ibig ko, napatayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan, ng kasakatawan, ng babaw ng lupa, pakikapit, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman, na ipagsamba sa Diyos-Diyosan. Katulad din pala ito sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, may ibig ko, pag nagagawa yung mga bagay na ito, yung ating mga nabasang talata, may ibig. Kaya kahit wala ka ng images sa bahay mo, inalis mo na, pero meron ka pa rin nagagawa isang ito, kaya yan ay katulad pa rin sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, may inibig. Kaya ito yung warning sa bawat sa atin, panghawakan natin yung kaligtasan natin, yung ating pananampalataya, na dito hindi nagkulang ating dearly beloved precious, beloved children, na tayo tinuruan pinangaralan, may inibig ko, maglingkod tayo ng buong katapatan, may inibig ko. Pag nagawa natin yan, may pangako pa ating pinakamahal na panahon. Ano po sabi dito sa huling talata, Romans 6:22, maganda na po mga manugtog. Kaya lamang po, pinapakyo, Dok. The book of Romans chapter 6 verse 22. But now being made free from sin and become servants to God, you have your fruit unto holiness and the end, everlasting life. God bless you po. Roma Kapitulo 6, versikulo 22. Dapat kayo mga naya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kaya ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Pinakamamahal na panahon. Napakagandang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabi dito, pag nakalaya sa kasalanan, alipin na po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na tayo alipin ng sanlibutan ito. Dati tayo alipin ng kaaway ng Diyos. Lahat ng dinidikta ng kaaway ng Diyos, lahat ay yun ang ating nagagawa. Subalit, simula nang magkaroon tayo ng Espiritu ng Diyos, nang tayo nabaptisman sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos sa buhay, lahat tayo napatawad sa ating makasalanan at tayo totoong nakalaya na, may inibig ko. Kaya pag totoong tayo nakalaya na, ito po'y panghawakan na po natin hanggang sa kanyang nalalapit na pagbabalik, plus yung kanyang pangako na buhay na walang hanggang. Kaya nga may inibig ko, ang sabi ng Banal na Kasulatan, na tayo po ay pinagpanalubos ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kayo, sabi dito mga kapatid, na tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay ng kadahilanan sa laman, kundi sa pamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Kaya maglingkuran po tayo, mag-ibigan tayo sa isa't isa, may inibig ko, magpaalalahanan, may inibig, sapagkat tutong napakalapit na ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. At tayo ngayon na nandito, ini-enjoy na natin ng lubos yung kalayaan na sa atin. Dahil mayroong isang propeta ng Diyos na walang sawang nanalangin, araw-gabi nag-aayon nagsasakripisyo upang tayo mailapit na walang dungis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, manibig ko. At ating inimbitahan na natin ng mga bisita. Kayo po yung aming nangyari pumunta sa harapan. Tanggapin niyo po ng formal ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo habang ating pinupuri ang ating mahal Panginoon sa pamagitan ng awiting ito. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Habang binibigay mo taon sa beloved co-preacher, Brother Joey Mancera. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brothers in Cruz. Patuloy po ang aming panyaya sa lahat po ng ating mga minamahal na mga bisita, at maging ating live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Ako'y nangumo, ako'y nangumo sa dusa, sa sala kong gawa. Puno ng hina
ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mapapagkas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kisarang ang damhin, Yes, amen. pag-ibig mo sa akin ay tunay. Yes, Lord, hallelujah. Di mapapantayan kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na magbabagkas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na magbabagkas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Mga minamahal, napakabuti ng ating kilang Diyos. Marapat lang pasalamatan natin siya. Kung nasaan ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, nariyan po ang kalayaan. Mapalad po tayo, maging ang ating membro ng pamilya, maging doon sa langit. Ang lahat ng mga banal at mga anghel ay nagbubunyi. Mga minamahal, maging ang ating mga pamunuan, natutuwa sila dahil narito ang tunay na pagbabago. Mga taong dati nasa lusak ng kasalanan, lahat na ng batas ay ginawa upang gumanda at mapalaya at magbago, ngunit wala. Salamat sa patuloy na pangangaral ng propeta ng Diyos hanggang kasalukuyan. Marami po ang pinalaya, hinango sa matinding kasamaan. Ngayon, isa na pong mabuting nilalang, mabuting mananampalataya. Nandyan ang tunay na pag-ibig mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa lahat po, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, maging sa mga baguhan, dito po natin pwedeng ipagsigawan ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa Diyos na makapangyarihan. Hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili, maging ang mga batas ng tao, ngunit salamat sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Hallelujah! Ang ating Diyos na tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ama Banal, maraming salamat. Dearest Jesus, maraming salamat sa buhay na ibinigay mo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa iyong banal na dugo, narito kami nilinis mo. Totoong buong kagalangan, pinupuri ka namin.
pinasasalamatan. Merong nagpagal, merong itinalagang tao ng Diyos na totoong hinago ang bawat isa sa pamagitan ng panalangin, pag-aayuno. Inabot kami ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Isinisigaw namin ngayon, narito ang tunay na kalayaan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya sa bawat yugto ng buhay sa mundong ito, merong bagong pag-asa nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y patuloy na magpuri sa ating dakilang Diyos habang nararamdaman natin ang kanyang banal na Espiritu. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa akin mananahal. Langit ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahal. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung pinakamalakas na palakpak para sa ating dakilang Diyos. Salamat po, pinakamamahal na Panginoon, sa buhay na iyong iniligtas sa ating minamahal na mga bisita, mga baguhan. At magiging kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo po'y pinagpala dahil mismo ang Diyos ang nagdala sa inyo dito sa tunay na banal na gawain. Kayo ang mga saksi ngayon kung papaanong kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng bawat tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyong narinig ang mga patotoo ng kanyang dakilang mga tanda, kababalaghan, mga himala na katuparan na ipinangako sa banal na kasulatan. Kung ibibigay mo ang iyong buhay sa ating dakilang Diyos, isuko mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw rin po ay pagpalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan na pagka ito'y naganap sa buhay mo, mabubuksan po ang kalangitan, ang mga pintuan sa langit, magiging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Una ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa mga kasalanan ng marami pang tao. At nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang lahat at hindi mo na babalikan pa. Kapag nakita ng ating pinakamamahal na Panginoon na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus
upang lubos na mapatawad ang lahat ng iyong kasalanan. At ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu, ang Diyos mismo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, pag nakita niyang tapat ka at sincero, talagang ikaw ay banal na, sasayo, babautismo ang kanya ng kanyang banal na Espiritu. Kaya sinasabi po sa Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Itaas niyo po ang iyong dalawang kamay, kayo po yumuko at pumikit, sumunod po sa panalangin ito. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, dakilang Diyos. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyong mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoon, Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. At hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy po nakataas ang iyong dalawang kamay at kami naman po ang manalangin para sa inyo. Makipag-ugnayan po kayo. Opo mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na mahal Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusong tumanggap sa iyo. Patawarin mo po sila at isulat mo ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Dalangin po namin, O Diyos, iligtas mo 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po niyo mga kamay. Dalawa na po yung naisagawa, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa po, yung tapat at taus-pusong pagsisisi sa kasalanan. Ang pangatlo po, huwag po kayo lumisa na hindi na bautismuhan sa pangalan ni Hesus sa tubig. Maging dyan po sa ating mga live webcast viewers, may mga elders of the church, mga preachers po na mag-assist din po sa inyo. Magpabautismo po kayo upang lubos na mapatawad ang iyong mga kasalanan at magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin na tapat na naglilingkod. Sa ating paglilingkod, habang lumalago ang ating pananampalataya, totoo po ang ating mga panalangin, lahat ng nais natin, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, kapayapaan sa puso't isipan, maging ang lahat ng ating pangangailangan, Diyos po ang bahala dyan. Ang gagawin lang natin, magpatuloy tayo sa paglilingkod, ihayag natin, ipatotoo natin, mag-invite po tayo yung doon sa mga hindi pa naliligtas, lalo na ang inyong mga mahal sa buhay at sinisigurado po natin, tapat ang Diyos, pagpapalang pisikal, material, higit sa lahat sa spiritual. God bless you all. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, prayer for the sick, sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher Joey.
At sa ating po mga pangailangan, mga inibig ko, praise God, hallelujah. Bago po tayo dumulog sa trono ng kabiyan ng kalangitan, ating mahal na Panginoon, ating po manang siya sa atin, ating mga sarili, sapagkat during our unguarded moments, nakagawa tayo ng mga bagay na hindi kinalog ng Diyos na dapat ating pagsisihan upang ang ating panalangin didinggin ng ating pinakamahal na Panginoon. Bisa po tayo magkaisang dumalangin, hallelujah. Opo, dakilang mapagpalang amang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya sa panandalangin na aming minamati na gana Pastor Evangelista, Will Armeda, Papa o God. Minsan pa nito ang mga anak mo, buong pagsusumama, buong pagpapakumbaba. Imin ang kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakapagkulang, pagkakasal sa iyong maharapan, patawang bawas sa amin, O Diyos, minsan na paggabi na makainaan. Patawarin mo kami, maharapan, O hallelujah, praise God. At bago po sa aming mga pangailangan, patuloy namin idinadalang, sinusumamo sa iyo, maharapan, ang mahabang buhay, kalusugan, kalakasan ng aming minamat ginagana Pastor Evangelista, Will Armeda, Papa, O God, hallelujah, upang kami patuloy nilang maipapanalangin, lalakad ang sakdal, banal, kaaya sa maharapan, at makapagdala pa ng maraming kaluluwa, hindi lamang sa bansang ito, kundi sa iba't ibang panig ng panumundo, at patuloy mong ibuhos ang mga dakilang pagkapalang physical, material, spiritual, na papala sa kanilang buong sambahayan. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Sa lahat din po namin mapangailangan, ang sabi mo, hindi migsing kamay, upang di maabot yung pangailangan, hindi sarado yung pakinig, upang di pangailangan. Hallelujah, kaya sa oras to, amin ang kimbatawaban ng panalangin sa iyo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ating po ipadong ating kanang kami sa ating ulo, kanilang kami sa ating karamdaman, isipin ating mga pastor, nagpatong kanyang kami sa ating mga ulo, at sama-sama ating pinalayas ang lahat ng mga demonyo ng karamdaman, demons of infirmity, sicknesses and diseases, that's what I believe, cast out from us, be born until and be there forever. Hallelujah, demons of TB, diabetes, significant problem, sakit sa puso, left sa insomnia, goiter, coupling, weak lungs, high blood, into trouble, lust of the flesh, vainglory, pride of life, materialism, lesbianism, covetousness, poverty, materialism, communism, hallelujah, hallelujah, lahat ng uri ng cancer, hallelujah, COVID-19, na napintong gera, cast out from us, be born until and be there forever. Problem be solved, best is begun. Be blessed, for thine is the kingdom, the power, and the glory, forever, ever. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon as a token of gratitude to our loving God. Taas po ating dalawang kamay. Bilang tayo, mga anak ng Diyos, nakamta ating mga panalangin sa punong dalang mga pastor, at itaas ang dalawang tatlong beses tayong lulukso, tatlong beses sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, ating pong siyang mga panalangin. Tinugunan po na ating dakilang Diyos. We love you so much, but our dear Jesus loves you most. Ating announcement, ating beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. God bless you, beloved Brother Hill, my beloved co-preacher. At bago pa ang ating panalangin sa pakitapos, through our beloved, my beloved co-preacher, beloved Brother Domeng. At mga minamahal, excuse me lamang po, mahalaga lamang po ito, mga minamahal. At bago po ang ating mga halag announcement, kindly po mga minamahal, the Tagalog term for end-time prophet po. Inulit po natin mga minamahal. Ipagpahuin niyo po mga minamahal kung minsan na nagkakamali dito po mga minamahal. Ito po ipinapatuwid po ating ginagalang mahal ibang sa the beloved family so that everybody will follow mga minamahal sa atin sapagkat ating dakilang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. The Tagalog term for end-time prophet mga minamahal ay propeta sa huling kapanahonan po. Inulit po natin mga minamahal. Ang tama po, the right term, the Tagalog term, the Tagalog term for, or the Tagalog, the right, the correct, precise interpretation sa Tagalog po ng end-time prophet po ay propeta sa huling kapanahunan po mga minamahal. Kindly po, yan po ang nararapat po mga minamahal. At ang ating po manalagway, nagpapatuloy po mga minamahal sa lahat-lahat ating po minamahal na kapatiran at sa lahat, higit sa mga bisita po natin, sa inyo po ay minamahal mga newly converted brethren, sa mga webcast viewers po natin, Wednesdays, Fridays, and Sundays po ang ating po manalagawain mga minamahal every Wednesday and Friday po, pareho po ang oras, same time din po, 1 p.m. up to 6 p.m. po. At kapag Sunday naman po, ay maghapon po, ang manalagawain ng Juice Crusade Sunday from 10 o'clock in the morning up to 4:30 in the afternoon through Facebook page. You can watch us, you can follow us through FB page, JMCIM, Central Live Stream. Sa mga baguhan po, kindly po, i-copy niyo po, jot down niyo po upang wag po kayo mawawala
sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. FB page JMCM Central Live Stream at sa ating po YouTube channel JMCM TV. Mga mula ating pong website www.jmcm.org for our TV program. Ang TV program po natin, ang Jesus Miracle Crusade, is being telecast every Saturday in the evening. Sa gabi po yan sa PTV Channel 4. Nag-start po yan ng 10:30 p.m. up to 12 midnight, 1.5 hour ating po ang TV program si Channel 4 at ang ating po radio program, ang Jesus Miracle Hour. Mga minamahal, ito po ay ating po mapapahinggan gabi-gabi Lunes hanggang Sabado po yan, ang Jesus Miracle Hour sa DZME, sa radyo po 1530, 1530 kHz AM band sa inyo po mga radio dials. And for prayer and counseling, you can dial the following numbers. Mga naman na lahat po nagdanais po mag-request ng panalangin po, nais po magpapayo po for prayer and counseling. Here are the numbers. Mga 837299194 and 8375-1140. At sa ating minamalamang kababayan na pinagpalang nakakasunod na po, nakapanood ng Jews Worksite, kapag kayo pinasa labas na ating mahal na bansang Pilipinas, inyo lamang pong i-add yung pong area code ng Metro Manila, which is 0202-8375-1148. At mga ganun rin po ang ating pong JMCM bank account po natin. Yan po ay sa Banco de Oro, sa BDO Fairview Bonds. This is a savings account, mga naman. At the name of the savings account of our church is the whole name of our ministry, which is Jesus Miracle Crusade International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, or the acronym JMCM or JMC po, mga minamahal. And the number, mga na lang po i-copy, kopyahin niyo po mga minamahal, 00, sa mga hindi po naka-memorya po, 000-3902-68577. Again, that's 000-3902-68577. Yung patuloy na pagkakaloob, yung po mga vows, pledges, and tithes and offerings. At mga nasa ating pagkatapos, aking inahanian ang bawat sa po ay tumayo. Tumayo na po tayo, atin na po binibigay po ang lahat ng panahon sa ating minamahal na kapatid, beloved Brother Domeng, my beloved co-preacher. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon, my beloved co-preacher. Tayo po'y manalangin. Opo, mapagpala namin amang banal sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, amang banal, ito'y sa pangunang dalangin ng amin minamahal at kagalang-galang na malapastor, beloved and honorable evangelist, Wilde Estrada Almeda, ang iyong huling propeta. Muli ka malapanoon, taos puso nagpapasalamat, malapanoon, hallelujah, sa bawat bahagi ug tunay yung pinagpalang lubos, malapanoon, maraming salamat po. Maging sa napakatamis banal mong presensya na amin na darama sa tutuwina, kagalakan ng aming mga puso. Malapanoon at lalo tigit sa lahat sa ebanghelyo na amin naririnig sa tutuwina, ito po'y karagdagan ng aming mga pananampalataya nagmumula sa iyo. Kaya naman, sa lahat po ng aming mga minamahal, malapanoon, hallelujah, kapatiran, sa andakong man ng mundo, sa andakong man ng bansang Pilipinas na sila pong ngayon pauwi. Pag-ingatan mo malapay noon na makarating, maluwalhati sa tahanan, bawat isa sa amin malapay noon. Hallelujah, sa may mga sasakyan, pag-ingatan mo malapay noon, alisin mo o gisingin mo, inaantok na diwa malapay noon at muli mong ibalik sa banal na gawain malapay noon upang dito ka namin papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Sa Panginoon, oh, mahal kita sa Panginoon.
You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Is there in the name of the Lord? There is power in the name of the Lord, and there is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord, and there is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes. Blessed is he who comes in the Amen. Praise the Lord. God bless po, mga mahal. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. We love you all in the Lord. Praise Jesus. But that's just Jesus loves you more. Praise the Lord po.